Hindi makikialam ang Malacanang sa gagawing investigasyon sa noong Independent Commission for Infrastructure, ito po yung ICI, na siyang bubusisi sa nabunyag na malawakang korupsyon sa mga infrastructure project. Kasama na po dyan ang flood control project ng pamahalaan. Kumpiyansa naman po si PBBM sa kakayahan ng mga miyembro ng komisyon na maisisiwalat po ang katotohanan at mapananagot po ang mga individual at personalidad na sangkot sa mga nasabing anomalya. Target umano ng komisyon na masimulan ang investigasyon at matutukoy kung sino at magkano ang nakuha ng mga taong nagnakaw umano sa Kabanang Bayan. Kunin natin ang live report ni Eden Santos. Eden. Yes, Alex, pagkatapos na italaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Supreme Court Justice Andres Reyes Jr. bilang chairperson ng Independent Commission for Infrastructure, agad niyang inatasan na magsagawa ng agarang pagsisiyasat o investigasyon ng komisyon sa lalong madaling panahon. Idinin ng Pangulo na walang sisinuhin ng ICI, kakampi man, kaibigan o kamag-anak, hindi lusot sa pagsisiyasat. Kumpleto na ang 3-man panel ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na mag-iimbestiga sa maanomalyang flood control projects ng gobyerno. Yan ay matapos na formal italaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Supreme Court Justice Andres Reyes Jr. bilang chairperson ng komisyon. Sinabi ng Pangulo na napili niya si Reyes na pangunahan ng investigasyon dahil sa kanyang napakagandang record. Si Reyes ay talagang Supreme Court Associate Justice sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Justice Andy Reyes will be the chairperson of the ICI. He was a presiding judge of the Court of Appeals before. He has been a jurist for a very, very long time with a very good record of honesty and fairness and a good record of being able to find justice for those who have been victimized. Nauna nang inanunsyo ng Malacanang sina dating Department of Public Works and Highways Secretary Rogelio Singson at SGV and Company Country Managing Partner Rosana Fajardo bilang commission members ng ICI, habang si Baguio City Mayor Benjamin Magalong ay tatayong special advisor at investigator ng komisyon. Tiniyak ng Pangulo na hindi makikialam ang Malacanang sa investigasyon ng komisyon. Anya, nagsimula ng mag-usap ang 3-man panel. Nais ng Pangulo na simulan sa lalong madaling panahon ang pagsisiyasat sa maanomalyang flood control projects at iba pang infrastruktura sa loob ng nakalipas na 10 taon. What I want to stress here is that the independent nature of this commission. Hindi kami makikialam sa trabaho nila. We will of course be in discussion with them. We will ask them, ano nangyari, what have you found, what are we doing next, etc. But we're not about to direct them as to how they are going to conduct their investigations. And we are going to leave it up to them. Itinuturing naman ng Pangulo na normal lang na mapunta sa ruling party ng House of Representatives ang malaking budget ng flood control dahil sila ang may maraming bilang. Anya, hindi ito problema, lalo na kung maganda at maayos na nagagawa ang mga proyekto. Ginagawang politika na naman. Thank you, Mr. President. That's what we wanted to do. Remove it from politics. Don't politicize this. It's simple numbers dito. Simple lang to. Magkano ang ninakaw na pera ng mga balasubos na ito? That's what we need to know. That's what we need to fix. Idiniin ng Pangulo ng problema ay ang maling paggamit ng budget. Alex, pagkatapos ng anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nanumpa na ang mga miyembro ng Independent Commission for Infrastructure sa pangunguna nga ni Justice Andres Reyes Jr. kasama si dating DPWH Secretary Rogelio Singson at si Rosana Fajardo bilang miyembro naman. Yung dalawa, ang panunumpa nila ay sa harap mismo ni Court of Appeals Justice Pedro
Corrales. Dumalo sa nasabing oath-taking si Mayor Benjamin Magalong na magsisilbing special advisor at investigator ng komisyon. Sa pamagitan nito, Alex, ay formal ng sisimulan nga ng komisyon yung kanilang investigasyon bilang tugon doon sa nais ng Pangulo na agarang magsimula ng pag-iimbestiga ang komisyon sa lalong madaling panahon, sabi ng Pangulo. At yan nga ay tututok doon sa mga nabanggit ng Pangulo na nais malaman at Alex, bagaman makakasuhan man sakali yung mga magiging guilty, yung mapapatunayang guilty dito sa maanumaliyang flood control projects, ay nais pa rin ng Pangulo na tapusin yung mga proyekto na kanilang nakuha sa gobyerno gamit yung kanilang sariling pera na galing sa kanilang bulsa, Alex, dahil may warranty daw lahat ng mga flood control projects, sabi ng Pangulo kanina sa kanyang press con sa Malacanang, Alex. Okay, Eden, dalawang bagay ang gustong malaman ng taong bayan dito, no? At maging tayo, ako. Isa, paano ito gagawin ng ICI? Marami na tayong natunghayan na mga investigasyon sa Senado, sa lower house, naka-televise ito. Ang ICI ba handang i-televise ang gagawin nilang investigasyon? Alex, ipapaubaya yan ng Pangulo sa ICI kung papaano nila i-conduct yung kanilang investigasyon. But definitely, yung mga sumbong na natanggap ng Pangulo doon sa kanilang ilunsad na sumbong sa Pangulo, .ph, na mga reklamo at iba pang mga impormasyon galing sa ating mga kababayan, ay ibibigay yan sa ICI para magamit sa kanilang investigasyon, Alex. Oo, dahil gusto natin malaman kung sino yung mga iimbitahan nila, sino yung uusigin nila dyan, para at least ang taong bayan, well-versed at tutok na tutok sila dito sa gagawin ng Independent Commission ito, Eden. Alex, kakapanumpa pa lamang nung komisyon, yung chairperson at yung kanyang dalawang miyembro, kasunod na gagawin ng mga yan ay yung bumuo ng kanilang mga staff, yung secretariat, para doon sa iba pang mga magiging trabaho. Pero kung sino-sino yung mga iimbestigahan o ipapatawag ng komisyon, ay nasa sa kanila yan kung sino ba yung uunahin nilang imbestigahan dito sa maanumalyang flood control projects, Alex. Okay, siguro panghuli, natanong ba ninyo kay Pangulo na kailan ba nila ilalabas ang resulta ng kanilang investigasyon? Dahil nga, sawang-sawa na ang taong bayan sa mga ginagawang investigasyon at wala namang nangyayari. Alex, ang atas ng Pangulo sa komisyon ay gawin yung investigasyon as quick as possible para nga malaman, matukoy na kung sino yung mga dapat na managot dito sa maanumaliyang flood control projects. Pero kung titingnan natin, Alex, ang sabi nga, isa nakalipas na 10 taon, kasama pa rin yung mga proyekto sa mga nakalipas na administrasyon, ay may mga hint yung ating mga kasamahan na baka lalong tumagal itong investigasyon o baka naman mahaluan na ito ng politika na siyang nais namang maiwasan ng Pangulo dito sa gagawing investigasyon ng ICI at hindi ito matulad sa nangyayari sa pagsisiyasat o pag-iimbestiga ng Senado at ng Kamara, Alex. Okay, panghuli siguro, Eden, ano ang magiging function ni Mayor Magalong, bagamat isa siyang special advisor dito sa gagawing investigasyon, paano kanyang role dyan dito sa ICI? Alex, sa pagkakadinig natin doon sa paliwanag ni Yusek Claire Castro, yung mga impormasyon na nakalap ni Mayor Magalong at yung sa kanya mga sinagawa mga pag-iimbestiga, at meron na nga itong kumpletong report, sabi nga ni Pangulong Marcos nung magkita sila doon sa kanyang inspeksyon sa bahagi ng Baguio City, ay meron nang i-present agad sa kanya na report si Mayor Magalong. Yun yung isa sa kanyang
magiging papel. Parang ang dating noon, yung kanyang mga impormasyong hawak, yung kanyang mga ebidensya, pwedeng magamit ng ICI sa kanilang ginagawang investigasyon. Since sabi nga natin, ang tanong ng mga kasamahan natin, ang si Mayor Magalong ay isang politiko, pero bakit siya kasama doon sa ICI? Hindi naman daw siya talagang part ng 3-man panel. Kaya okay lang naman na ang isang alkalde ay makasama doon para makatulong. Dahil nakikita nila may maitutulong itong malaki, batay na rin doon sa kanyang mga hawak na mga ebidensya at impormasyon para dito sa pagresolba ng maanumaliyang proyekto sa flood control ng ating gobyerno, Alex. Okay, maraming salamat sa iyo, Eden Santos. Mata natin dyan po sa Malacanang.